الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله جميعا ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagkakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah na patuloy niya tayong patnubayan at gabayan. Nawa ay turuan niya tayo ng kaalaman na magbibigay sa atin ng benepisyo sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga bagay na malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagdudulot ito ng pagkamuhi at pagkagalit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bagay na ito ay mayroong kaagibat na kaparusahan sa araw ng paghukom. Walang iba kundi ang tinatawag na patubuan. Kaya naman tinatawag na mayroong interest. O kung sa Arabic tinatawag na ar-riba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming mga talata mula sa Quran na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay babala sa mga kamusliman hinggil sa bagay na ito. Dahil hindi ito simpleng kasalanan lamang sa Allah. Bagkus ito ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino man ang gumawa at nahulog sa bagay na ito at hindi siya nakapagbalik loob sa Allah subhanahu, tunay na siya ay parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanyang naglalagablab na impyerno ako ni subhanahu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nananawagan sa mga naniniwala sa Kanya, mga sumusunod sa Kanya. Ittaqullah, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos na sinabi ng Allah na siya ay katakutan, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ninyo, layuan ninyo ang mga lalabing mga uri ng patubuan sa Islam. Patubuan sa Islam. Tamam? Ito ay hindi simpleng pagbibigay babala at paalaala sa atin. Bagkus ito ay napakatinding paalaala at babala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit anong uri ng patubuan o interest, ito ay pinagbabawal sa Islam. Ni sintabo, ni piso o 5 piso na nakuha mula sa anumang patubo, ito ay malinaw na pinagbabawal sa Islam. At alam natin, hindi lingid sa ating kaalaman, sa panahon natin ngayon, napakarami at talamak ang uri ng tinatawag na riba o tinatawag na patubuan o mayroong interest. Lalo ang una-una dyan yung tinatawag na 5-6. Anong ibig sabihin nun? Ang iba lampas pa doon. Ibig sabihin nun, kung ano yung pinahiram sa iyo, kailangan dadagdagan mo doon. Ibig sabihin, higit pa doon yung dapat mong ibigay sa ipinahiram ng sino man sa iyo. At yun ay pinagbabawal sa Islam. Akala ng iba sa atin, yung tao nagpapahiram na yun nagmamalasakit sa iyo. Oo, kung Muslim siya at hindi siya naghihingi ng dagdag doon sa kanyang pinahiram. Pero anuman, ang pahiram, naghahangad ka ng karagdagan doon sa iyong ipinahiram, hindi yun pagmamalasakit sa iyong kapwa. Bagkos, yun ay pagpapahirap mo sa mga nangangailangan at sa mga kapos sa buhay. At yung ilan pa na hindi
halimbawa sabihin natin, yung iba sa atin hindi aware sa bagay na ito. Akala natin, sabi, okay, mag-upo ka lang sa bahay mo, basta't meron ka lang, ang gagawin mo lang, mag-invite ka lang ng mga members. Anong tawag doon? Tinatawag na pyramid o kaya networking. Akala ng iba, mashallah, kahit pala sa bahay ka, okay na, kumikita ka na. Kapag nakapag-invite ka pa ng more members, more income, at mas marami kang makukuha. Ito namang kapatid natin, halimbawa, wala siyang alam sa Islam. Hindi niya alam yung mga patakaran at mga ruling sa Islam. Basta kumita at mayroong ibang gusto sa kanyang pamilya, okay na, gora na niya. G na agad. Di ba? Subhanallah. Kaya mas mainam sa atin na mas pag-aralan at mas itanong natin kung ano yung mga ginagawa natin. Lalong-lalo na sa mga transaksyon. Okay? Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isipan, ng utak. Para nang sa gayon, alamin natin kung ano yung ginagawa natin. Tayyib? At sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. Sabi ng Allah, hindi niya lalagyan ng anumang baraka, ng biyaya, ang riba o patubuan, wa yurbis sadaqat. At ano ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala? At anong lalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka? Yung sadaqah. Yung pagbibigay ng kawang-gawa. Kailanman abadan mga kapatid sa Islam. Kahit na sabihin natin yung tao na ito mas lalong yumayaman dahil sa kanyang ginagawang mga ribang mga transaksyon, mga negosyo niya, nakikita natin na mashallah meron siyang nakabili ng mga luxury car, nakabili ng mga ilang hectare ng mga lupa. Di ba? Kung sabihin natin, kung sabihin ni Ali Sultan, meron na siyang 4. Hindi ko alam kung anong 4 yan. Tayyib. Yun yung nakikita natin, mashallah, sabi ng iba, ay talagang merong blessings. Pero hindi natin alam sa paningin na Allah subhanahu wa ta'ala wala yung baraka. Bakit? Kasi sa paraang haram niya ginagawa o ginagamit yung nakukuha niya yung kanyang kayamanan sa paraang pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَيْتُم مِّنَ الرِّبَاءِ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, at anuman ang inyong pinagkaloob mula sa mga riba, mula sa mga patubuan, liyarbu fi amwalin nas, upang sabi niya, makadagdag sabi niya, sa yaman ng mga tao, fala yarbu indallah. Tunay na ito ay hindi kikita sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay nang kumita ka ng konti. Okay nang kumita ka na sa paraan alam mo na halal. Kaysa naman kikita ka ng marami, pero ito naman ay sa paraang haram. Maari yung mga tao na nakikita natin na mabilis umasenso, pero mabilis din yung pagbagsak. Dahil hindi nilalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka yung kanilang pera. Pero makikita natin yung taong sa paraang halal na nakuha yung kanyang kayamanan ay mas nilalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kayamanan ng baraka. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga tahdid,
Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng tahdid, wa'id, ibig sabihin pagbibigay babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin mula sa paggawa ng mga bagay na ito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba wa in kathur fa inna 'aqibatahu tusiru qalil." Sabi ng Propeta Muhammad, ang riba wa in kathur, ang patubuan, sabi niya, ang riba kahit na ito ay marami, sabi niya, fa inna 'aqibatahu tusiru ila qallin. Tunay na, sabi niya, ang magiging resulta nito ay papunta rin sa pinaka maliit. Kung kaya't mga kapatid sa pananampalataya Islam, bilang isang mananampalataya, kailangan nating maging maingat sa pagninegosyo natin, sa trabaho natin, at lalong higit sa ipapakain natin sa ating mga pamilya. Hindi tayo naaawa sa sarili natin na yung kinakain natin mga riba. Hindi tayo naaawa sa ating pamilya na mga walang kamuwang-muwang na yun, tapos yung pinapakain mo sa kanila mga riba. At bilang isang mananampalataya, kailanman hindi natin dapat kainggitan yung mga taong nakikita natin mas mabilis umaasenso pero sa paraang haram. Hindi yung dapat kainggitan dahil tunay na hindi sila magtatagumpay. La wallah, hindi magtatagumpay yung mga taong ang kanilang hanapbuhay, ang kanilang transaksyon ay nanggaling sa haram. Sino ba ang nakita natin? Sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na gumawa nito, wala. Bagkus ang bawat isa sa kanila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay sa kanila ng babala. Ang mga ulama natin, ang mga scholar natin sa Islam, kaliwat ka ng paalaala sa atin na iwasan yung ganitong mga bagay. Bakit? Dahil tunay na hindi magtatagumpay yung mga taong ang kanilang hanapbuhay ay mayroong halong haram. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'ana Allahu ar-riba wa akiluhu wa mukiluhu wa katibahu wa shahidahu wa hum ya'malun." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'ana Allahu ar-riba." Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang riba. Wa akiluhu wa mukiluhu, ang kumakain nito at nagpapakain nito. Wa katibuhu wa shahiduhu, at kung sino man ang nagsusulat doon sa transaksyon ng paraan ng riba. Wa shahiduhu, at yaong taong nakita niya yung mga taong gumagawa ng riba. Wa hum ya'malun, at sila ay nagsasagawa sa bagay na ito, sila yaong mga taong isinumpa ng Allah. At sinasabi ng mga scholar natin sa Islam, ang taong mal'un, ba'idun an rahmatillahi jalla wa ala. Ang taong isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay napakalayo sa awa, rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.